transition for open doors. Ito yung tinanggap natin itong year na to and we are ready. Amen. We are ready. Sabihin mo sa katabi, we are ready. Handang-handa na ang simbahan. Amen po ba? Jesus is coming soon. That's why we need to be ready. Si Jesus dadating lang sa mga ready. Dadating si Jesus doon sa mga may ilaw. Dadating si Jesus doon sa mga may langis. Yung hindi patay sindi. Dadating si Jesus sa mga handa. Alam niyo po ba yon? Nung nakaraang linggo, ang topic ni Pastor Dong ay tungkol sa compass. Napakaliwanag ng explanation niya. Yung compass, ay ididirect ka niya. Diba? Ang compass natin, pinakamahalagang compass, dapat huwag tayong lalayo. Sino ang compass natin? Bilang mananampalataya, focus our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. So, ang compass natin, walang iba kundi si Jesus. Amen po ba? Ngayon, ang topic ko naman ay keep your focus. Keep your focus saan? Doon sa compass. Para wag tayong maligaw. Sabihin mo sa katabi mo, keep your focus. Sabi ko si Pastor Dong, dapat magpipreach ngayon. Sabi niya, Mama, awat mabag ka naman. 2 araw ko, ilang linggo kung di natutulog. Puyat na puyat. Kaya sabi ko, Pa, nandito pa naman yung mga special friends natin. Gusto ka nilang marinig. Sabi niya, maririnig pa din nila ako. Pasok ko sila sa opisina. So, mamaya po, ay meron kaming, doon tayo kakain, salo-salo mamaya. Ha? Hindi muna. Mag-uusap muna kami, may time doon. Keep your focus. Ang topic ko ngayong umaga, keep your focus. So, napakahalaga nito, keep your focus. Don't major the minor. Don't minor the major. Sabihin mo sa katabi mo. Don't major the minor. Don't minor the major. Ang mga anak o ang mga estudyante na pinag-aaral, na sa halip na nag-aaral, hinahaluan, ibang ginagawa. Apply natin yung Pareto Principle. Sa halip na mag-aral, 80-20, di ba? Yung 80% ginugol sa barkada, yung 20% ginugol sa pag-aaral. Makakatapos kaya siya? Sa halip na nag-aaral, nakipag-boyfriend, nakipag-girlfriend, makakatapos ka kaya pag 80-20? Yung 80 ginugol mo sa barkada, yung 80 ginugol mo sa luho, yung 80 ginugol mo sa sinira mo sarili mo, tapos yung 20% nag-aaral ka lang. Can you accomplish something for yourself? Pag ikaw naman ay isang empleyado, ang inaasahan sa'yo, may production ka, kaya empleyado ka eh. Pero ang ginawa mo, yung 80%, sa halip na nagtatrabaho ka, naglalaro ka. Naninira ka, nagnanakaw ka. So, ang production mo, hindi ka nagbigay ng 100% na production kasi yung 80% ninakaw mo, yung 20% lang ang na-contribute mo. May naging accomplishment ka ba nun? Sa mag-asawa, kung ikaw ay ama na dapat full-time husband, kung ikaw ay isang ina na full-time wife, dapat ang puso, isip, pagkatao mo, alam mong may asawa kang tao, hindi ka nagbibigay ng oras sa Eva. Dapat isa lang, si Eva. Hindi ka dapat nagbibigay ng oras sa barkada. Dapat, dahil hindi mo naman alam maging isang ama, pag-aralan mo, paano ba maging isang ama? Pero nag-asawa ka, ang bit-bit mo, yung buhay banata, yung buhay dalaga mo. So ang nangyari, 80% kang binata na may asawa, 20% kang may asawa na binata. Will it work? Yung pangarap mo na isang pamilyang buo, hindi yan mabubuo. Pag sinabing buo, walang 1/4 doon, walang 20% doon. Pag sinabing buo, buo. Okay ba kayo? Bakit pag si Pastor Dong nangangaral, ang saya-saya nyo? Parang kayo.
keep your focus. I love you, Ate Cora. Alam mo, natutuwa ako. Di ko alam kung pwede silang mag-interpret sa akin dito eh. Mag-sign language interpreter. Go, pwede ka? Dalawa? Talaga? Pwede po ba? Hindi, kahit konti lang. Kahit konti lang. Ano daw? Ha? Go, Manay. Paano po? Keep your focus. Paano sa sign language? Gayahin niya ako. Yeah. Akala ko nung una, siya ay bingi. Hindi pala. Kasi sign language interpreter nagsasalita para sila. Mayroon po tayong mga professional na sign language interpreter dito. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay nila. Ganyan daw, pagpalakpakan ha. Parang ang boring. Palakpakan natin ang Diyos. Keep your focus. Oh, I like that. One more time. Keep your focus. Mas maganda yung kay Brother Ben. Keep your focus. Once again, keep your focus. May tunog. Dapat may tunog. Again, keep your focus. Mas malakas. Keep your focus. Para bang sinabing, natumbok mo. Pag focus ka, matutumbok mo. Pag hindi ka focus, hindi mo matutumbok. Keep your focus. Pag keep your focus, sinabing diretso ka. Pero paano pag na-distract ka? Iisa pinanggalingan, pero dahil na-distract ka, gwapo ni Samuel. Dumating si salvation. Yan. Focus, napakahalaga. If you want to accomplish something great for your life, keep your focus. Tapos na ang mensahe ko. Don't major the minor. Don't minor the major. Major the major, minor the minor. If you are focused, katulad ng ginawa namin na 2 days conference, pwede pala kaming mag-aral, maglaro, maglangoy, kumain, magtawanan. Sa loob ng 2 araw, ang dami naming na-accomplished. Alam mo bakit? Yung 20%, doon kami kumain, doon kami naglangoy, doon kami nagkwentuhan. Pero yung 80%, solid namin ginawa yung purpose namin. At nang dahil dito, may inaasahan kami. There is a great expectation for the hub of Christ, for the expansion of what God is doing in our midst. Major na major, minor the minor. And this is my next word. Love what you do. Ang nangyayari, dahil love what you do, may nagtanong kay Pastor Dong, Pastor, mahal ko naman siya. Pero di ba sabi po pwede mahalin mo din ang iba? Love your neighbor. Nagdagdag ng love. Alam mo, sabi ni Pastor Dong, there is a kind of love that God hates. Pag lumampas ka sa boundary mo, at ang minahal mo yung iba, hindi mo minahal yung totoong assignment, yung totoong ibinigay ng Panginoon sa'yo, doon ka nagkakaproblema. Saan ba nagsisimula ang lahat ng ito? Sa Proverbs 23 verse 7, for as he thinks within himself, so is he. Sa ibang version, so he is. Dalawang sinasabi dito. Ang isang tao na nag-iisip, ang isang tao na ang ginagamit ay isip, at ang isang tao na ang ginagamit ay puso. Gusto ko kayong bigyan ng magandang halimbawa, napaka-literal na halimbawa, na kanina nakikinig ako, nanonood ako. Alam mo kung kanino? Una, kay Pastor Ruben. Pwede po ba kayo tumayo, Pastor Ruben?
Gamitin ko lang kayong halimbawa. Pangalawa, si Pastor Mark. Si Pastor Ruben ay isang intelihenteng tao. Dito nga po kayo. Ang daming buntot niyan. May MA, MD, DDD, BCD. So, dalawang klase yan. Dito po. On the spot ito, dahil nasa main church kayo, so alam niyo na. Yan. This man, he is kind of people or a person that he always use his head. So ito, lagi niyang ginagamit. Sa lumang, this is in their old life. Puro ulo. Logic. Ito naman ay isang lalaki sa lumang buhay niya, pero ang ginagamit ay puso. Nakukuha niyo? Siya ay pusong malambot. Logical at ginagamit people head. Alagay mo ang anak dyan. He is a person that he uses his head and a person that he uses his heart. Diyan lang kayong dalawa. Kayo ang aking ilustrasyon. Ngayon, yung head people, they are very logical. Tama po ba, Pastor Ruben? Di lang yun. Alam niyo ba, they are interpersonally cold. Tama ba, Pastor Maribik? Walang puso. Insensitive. Dinagdagan yung aking meaning. May hugot pa. Manhid. Logical kasi matatalino sila. At ang tao namang may puso, malambot, palaging pinapairal ang damdamin. Ang kutob ko, lalaki lang ako sa katawan, pero ang puso ko, ako ay bading. Wag bading, babae. Ayan. So, merong kalituhan. For as a man thinks in his heart, think and heart. Si Pastor Ruben, dahil professional na tao, makakalapit ka lang dito pagka ulo sa ulo ginamit. Papansinin ka lang nito pagka mataas ang iyong kakayanan sa lipunan. Ulo lang. At matindi to. Dahil sobrang mag-isip, hindi ginagamit ito, bibig ginagamit. Puro usok, nakikita ko to sa opisina niyong araw eh. Pag pumasok ko sa opisina, ayaw mo na, gusto ka agad lumabas. Hindi siya, ang office niya hindi welcoming. Kasi puro usok ang pang-welcome. Sasama ako ni Sister Rose sa office ni Pastor Ruben nung araw. Matindi to. Ang ganda-ganda naman ng misis. Hindi ko ba alam, ba't mali ang nabasa niya? Kakabasa niya, nabasa niya yung paiba-iba. Alam niyo na ibig sabihin. Ito naman, bakit kaya siya nalito? Dahil sa lumang buhay niya, may nangyari sa kanya. Namolestya siya. Dahil doon, may naitanim na hindi maganda sa kanyang espiritu. Kaya sabi niya, ay, ako'y binabae. Ang ginawa niya, pinairal niya ang damdamin niya. Tama po ba? So nawala sa original intent. Nawala sa original design. Dahil sa sobrang talino, ang tindi ng deep things na alam niya. Yung deep things na hindi para labanan ang demonyo, kung hindi labanan yung mga nandidemonyo. Ay! Sa halip na kanan ang pupuntahan, sa halip na diretso pupuntahan, ang pinuntahan niya kaliwa. Tama ba ako? Oh, ay, bawal siya magsalita. Kasi ito, pag binigyan ko ng mic, sasabihin niya na ako na mag-preach. Hindi, ako naka-assign eh. Actually, kagabi, gusto ko sana sabihin, pwede ba si Pastor Ruben na lang? Ang tagal pumasok eh. Sabihin ko sana sa kanya, ikaw na mag-preach eh. Pero assignment kasi, alam mo, kailangan tayo sumunod. Ito naman, si Pastor Mark. Confusion. Pero nung humarap siya sa salamin, ang salamin niya yung salita ng Diyos. Nabasa niya ang Bible, nalaman niya ang original design ng Panginoon. Dalawa lang ang nilikha ng Diyos, lalaki at babae. So, ano ang nagbukas, nagbago sa kanya?
ang Espiritu ng Diyos, ang presence ng Diyos nung napakataas sa buhay niya, binago siya. At ngayon siya po isa ng pastor at meron po siyang 2 ng anak. Ay, 3. Kailangan ma-reformat yung isip ko. Nagalit sa akin yung mga fans mo, brother. Antibay ba? 3 na, puro lalaki. Wala ka nang kakawala. Hindi ka pa babalikin sa lumang buhay in Jesus' name. Puro lalaki. Imagine niyo. Keep your eyes unto Jesus. At si Pastor Ruben, na napakatalino, ba't ako makikinig sa isang dongkampoy? Anong ituturo sa akin nito? Dahil intelektual na tao, ang kaaway niya, utak niya. Ang kalaban niya, sarili niya. Sa sarili niya, ginagamit niya yung talino niya, panglaban sa mundo. Nung nakilala si Pastor Dong, matindi ang labanan sa buhay niya. Pero nung dumating, ang banal na Espiritu Santo, yung nanay niya, tatay niya, ang sipag, ang tiyaga, dinadala sa church. At itong simbahan natin ito, ilan ang poste niyan? Kung gaano karaming poste, silang mag-ama, doon sila nagtatago. Oh, yan. Yan, poste na yan, paborito niya. Pero sa posting iyan, kinatok siya ng Holy Spirit. Alam mo kung paano niyang naranasan ng Panginoon sa loob ng banyo, na-slain siya mag-isa. Supernatural ang pagkilos ng Diyos sa kanya. Yung nasa ulo niya, bumaba sa puso. Yung nasa puso niya, umakyat sa ulo niya. Yung nasa puso niya, umakyat sa ulo niya. Yung nasa ulo niya, bumaba sa puso niya. Kaya yung confusion na wala, nagkaroon sila ng focus sa mandato na pinagagawa ng Panginoon sa kanila. Kung ito ay logical pa rin hanggang ngayon, ang ginagamit ay ulo. Sa palagay niyo, papayag itong pumunta sa Iligan City, Mindanao? Anong gagawin ko doon? Director pa ako sa kumpanya ko. Bakit niyo ipapadala doon? Hindi ko madadala yung kotse kong blue plate. Yung blue plate na kotse niya nakapark. Awang tikwarta. Abonado pa. Pag ginamit niya yung ulo niya, sasabihin niya, doon na lang ako sa Mandaluyong. Hello? Dahil yung logical mind isinuko sa Diyos. Ngayon, hindi na siya mismatch. Nagmatch yung iniisip niya sa ginagawa niya. Inalis ba ng Diyos yung karunungan niya? Hindi. Pinalawak ng Diyos yung kanyang kaalaman. At ngayon, kagamit-gamit siya sa ubasan ng Panginoon. At kung ito naman ay lelembot-lembot, sa palagay mo, lalakas sa loob nito para manligaw ng isa sa aking mga anak dito sa church? Bago siya nanligaw, ang tapang na nagpaalam sa akin, gusto ko po ang anak ninyo. Patunayan mo, ako unang niligawan. Yan ang tunay na lalaki. Mga babae, ang tunay na lalaki, ang unang sinusuyo ay ang bibiyananin. Pag ang biyanan mo, kakampi mo, all throughout your life, ang ganda ng buhay ninyo. Pag sa simula, ang biyanan, kahit mahal ka ng babae o ng lalaki, di ba, Bea? Pwede na kayong maupo. Nakita ko na si Bea. Know your focus. What we focus our attention is what will dominate our thoughts and are ultimately shaped by it. And the moment you lose your focus, it's a waste of time. Losing focus is wasting time on things that won't change the quality or of direction of your life. Kaya napakahalaga nung compass na itinuro ni Pastor Dong. Napakahalaga nun, pakinggan ninyo, i-replay nyo uli. Kasi yun ang magsasabi sa iyo, keep on track, keep your focus. Bakit kailangan
kailangan natin na nandoon lagi sa ating focus, sa direction na ipinagagawa ng Panginoon sa atin, sa direction na anuman ang sitwasyon natin. Kung ikaw ay estudyante, keep your focus. Kung ikaw ay pamilyadong tao, keep your focus. Kung ikaw ay negosyante, if you want a production, keep your focus. Alam mo, the moment you lose your focus, ang ibig sabihin niyan, you are a man of distraction. You are distracted. Ang mga taong ang accomplishment ay ang daming ginawa. Ang liit ng accomplishment, madaling mabasa. They are distracted people. Correct? And distraction is dangerous. Distractions will come in your life. At I want to tell you, hindi siya maiiwasan. Knowingly, unknowingly, may mga distractions sa buhay. May mga distractions sa paglilingkod. May mga distractions. Ba't ka pa pupunta sa church? Pwede ka namang malood ng live. Distractions. Bakit ka pa magsisimba? Nandun yung kititisuran mo. Pumunta ka pala sa church para lang makita katitisuran mo o pumunta ka pa sa church para makilala mo lalo ang Diyos? Hindi mo ba alam sa gitna ng pangit na pangyayari may itinuturo ang Panginoon sa iyo at sa akin? Sa paningin ng mundo, ang asawa ko ay pangit. Sa paningin ko, siya ay gwapo. Sa paningin ng mundo, ang asawa ko ay lugi ako sapagkat di niya ko kayang buhatin. Pero sa paningin ng Diyos, kaya akong buhatin ng asawa ko, hindi lang literal na bubuhatin, kung hindi isinakay pa ako sa eroplano. Keep your focus. Distracted people, they accomplished very little thing or they accomplished nothing. Are you listening? Don't be distracted. Love what you do. Because if you love what you do, you will find time and you will give time. You find time, you give time, and you make time because you love what you do. Halimbawa, kayong lahat na nanggaling sa Pasig, Montalban, galing sa Laguna, galing ng Isabela, dahil mahal ninyo ang Diyos, aagahan ninyong gumising, maliligo ng maaga, kakain ng maaga, sapagkat pupunta ako sa church, I will celebrate my life with Jesus. Excited akong pumunta sa simbahan. That's why you are here today. Amen po ba? Dahil mahal mo ang Diyos, hindi mo tinitignan ng oras. Bakit ang tagal? Hindi mo ba alam pag umupo ka kay Jesus, napapahinga ka? Pag lakad ka ng lakad, mapapagod ka. Pag upo ka din ng upo sa TV, mapapagod ka. Pero pag umupo ka sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi mo alam, lumalakas ka. May nabubuo sa buhay mo. May naaalis na masama sa pagkatao mo. Keep your focus. Love what you do. Dahil mahal mo ang ginagawa mo, kahit galing ka pa sa Kaintarisal, gigising ka ng maaga para sa kape at pandasal. Dahil mahal mo ang ginawa mo, Pastor Samuel Salve, that's why God rewarded you. Dahil mahal mo ang ginawa mo, pagdating ng iyong mga anak, na-ordain ka bilang pastor, ibig sabihin, handang-handa ka. Why? Because you keep your focus. Dalhin mo ito hanggang pagdating ninyo sa Amerika. Do what God wants you to do and you will accomplish a lot of things in your life. Love what you are doing. This is not about the money. Bakit si Pastor Ruben pumupunta ng Iligan? Because he loved what they do. Mahal nila ang ginagawa nila. Kahit na sila'y gumagastos, gagastos ka dahil mahal mo ang ginagawa mo. This is not about what you are going to receive in your hand. This is all about accomplishing the mission. Amen.
Recently, they had an accident. But they never stopped. Nagpadala ang demonyo ng distraction to stop them to their mission. But that distraction did not stop them. Dahil sabi ni Pastora Marivic, ipinahintulot ng Diyos ang lahat yan. Hindi ibig sabihin, hihinto kami dahil sinisira kami ng kaaway. Gusto kaming patayin ng kaaway. Magpapatuloy kami sa mission na ito. Sabihin mo sa katabi mo, love what you do. Alam mo ba yung gumawa ng Apple? Si Steve Jobs, dahil minahal niya ang kanyang ginawa, patay na siya. Ginagamit pa rin ng tao ang kanyang ginawa. Tama po ba? Sabi ni Steve Jobs, the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't stop. Don't settle. Keep looking. Don't stop. Don't settle. Keep looking. Don't stop. Don't settle. Love what you do. It will result to a great work. Wow, yes. Love what you do. Who is the original? Who is the original author of love? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kanyang pagmamahal, may dalang regalo. Mahal tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng regalo. Ang larawan ng kanyang pag-ibig ay si Hesus Kristo. At ang ibinigay niyang regalo, kailangang mamatay upang ikaw at ako ay mabuhay. Love what you do because Jesus loved what He did. Jesus loved His God, His Father, because Jesus love. Jesus accepted the mission. Even though His life is at stake. Ang sabi ng John chapter 10, 17 to 18, dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kuning muli. Walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon din akong kapangyarihan kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Dahil aking minamahal ang aking Ama, love what you do. He loved what God, He loved what His Father instructed Him to do. Meron bang isang ama na nagsabi, pumunta ka sa lugar na yon at mamamatay ka? Ewan ko lang kung may gustong pumunta. Ano? Papupuntahin mo ako sa lugar na yun, mamamatay lang ba ako? Hindi niyo ba alam ang mga military ganyan? Especially those who are in the field. Kaya we respect the military. They give their life. Pag may nakita kayo mga military, army, mga police, mga tama ang ginagawa, let's respect them. They are willing to die to save you, to save me. They are there to protect us. Saan ka nakakita ng isang ama uutusan ng anak? Mula sa langit. Bumaba ka sa lupa. Yung mga makasalanan doon, mga mandarambong, mga walang hiya, mga nambababae, mga nanlalalaki, mga tirador, mga gumagawa ng mga kalokohan, o lahat ng uri ng kasalanan, bumaba ka para sa kanila. Bumaba ka para sa kanila. Bumaba ka sa mga sinungaling. Bumaba ka sa mga walang hiya. Bumaba ka sa mga loko-loko. Pumunta ka sa kulungan. Pumunta ka sa ospital. Pumunta ka sa kalsada. Ipangaral mo ang mabuting balita. Iligtas mo sila. Kahabag-habag ang kanilang kalagayan. Ang pagtingin ng Ama sa mga tao.
Kahabag-habag. Pero ang pagtingin ng tao sa kanyang kapwa, huwag kang lalapit dyan. Babaera yan. Huwag kang lalapit dyan. Magnanakaw yan. Huwag kang lalapit dyan. Pero ang Diyos bumaba, lumapit sa iyo, lumapit sa akin. Hindi ka para husgahan, kundi para ikaw at ako ay kanyang iligtas. Ang tindi ng misyon. Tayo, pagbibigyan ng misyon, may pagkain ba doon? May libre bang pagkain doon? Bakit ako pupunta doon? Yung mga anak, pag inutusan, simple lang ng misyon ng nanay sa anak. Pakiligpit yung higaan mo, siya naman na natulog. Ang misyon mo, pagkagising mo, magligpit ng hinigaan. Pero hindi mo ginagawa, kaya ang nangyari, konsumisyon. Pinagkainan mo, hugasan mo. Misyon din yan. Buti pa yung pinagkainan ng aso, ang linis-linis. Yung pinagkainan mo, iniwanan mo pa sa lababo, mahiya ka naman. Ang simpleng misyon, ikaw naman ang kumain. Yung pinagbihisan mo, ilagay mo kaya sa laundry, ayaw mo ng laban, hindi mo pa nilalagay sa laundry. Ngayon nagagalit kayo sa mga nanay na nagdidiura. Hindi nyo alam, puro kayo konsumisyon. Dalhin niyo ako sa mga bahay nyo. Sampulan lang natin. Willing ako dun. I volunteer myself. You want change? Invite me. At hindi na ako babalik. Guguluhin ko yung mga nanggugulo sa inyo. Hello? Love your mission. Love what you do. Sabihin mo sa katabi mo, love what you do. If you love what you do, extra miler ka. If you love what you do, giver ka. If you love what you do, yumayakap ka kahit baho. Hindi mo pinipintasan. If you love what you do, you love your assignment, maaga pa lang, andun ka na sa trabaho mo, hindi ka nagnanakaw ng oras, hindi ka nagnanakaw ng bagay. If you love what you do, nagmamalasakit ka. Sabihin mo sa katabi mo, if you love what you do, may concern ka, extra miler ka, hindi pinag-uusapan, saan ka galing? Ang layo-layo niyan, huwag kang pupunta sa Parañaque. Layo-layo, makinig ka na lang. No, you don't love what you do. Minamahal mo ang Ama. Minamahal ni Jesus ang Ama. If you love your parents, you obey what they will say. If you love your ministry, you will come early. Hindi yung porke may schedule ka, present ka, pag wala kang schedule, absent ka. You don't love what you do. And I'm sorry to tell you, what you think is what you will become. Ano ang ginagawa mo sa paglilingkod mo? Hindi sa amin lang nagre-resulta yan. Magre-resulta yan sa pag-uugali mo at yan ang bukas mo. If you love what you do, consistent ka. If you love what you do, nasa sa iyo ang fruit of the Holy Spirit. Ikaw ay matyaga, may kababaang loob, masaya ka, mapagmahal ka. Amen po ba? Hallelujah! Keep your focus. Don't be distracted. Yan ang number 1. Number 2, don't panic. Ang kaaway ng focus, distraction. Ang kaaway ng focus, panic. Natataranta. Bakit ka ba laging natataranta? Relax. Sabihin mo sa katabi mo, relax. Inhale. Exhale. Smile. Salamat. Sabihin mo. 1, 2, 3. May nakikita kang nade-distract, sabihin mo lang sa kanya, may anointing dyan. Ang anointing dyan. Sabihin mo, kaya ka nasisira, wala ka sa focus, brother.
iiyak-iyak ka sa kangkungan. Sabi ng Isaiah 41:10, don't panic, ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. The best place, the safest place is in the presence of God. Kaya kung nandito ka, keep your focus. Huwag mo iisipin yung kliyente mo. Huwag iisipin yung nag-i-invite sa'yo ng lunch. Huwag mo iisipin yung appointment mo agad. Ang isipin mo, Lord, andito ako sa presensya mo. Yung problema ko, ibibigay mo. Ang solusyon sa akin, samantalang paglabas mo. Alam mo ba, paglabas mo, pag wala ka sa focus, lahat kayo, tingin sa akin, tingin. Lahat ng wala sa focus na nandito sa loob ng church, yung problema mo, pagdating mo dito, pag wala ka sa focus, gusto ko sabihin sa iyo, bad news. Kasama mo pa rin siyang palabas at yung problema, nag-recruit. Nag-recruit yung problema. Dumami. Alam mo kung ang problema mo sa labas, pinagchismisan ka. Tapos dito, iniisip mo yung chismis. Paglabas mo yung nagchismis sa yung isa, 10 na sila. Samantalang dito, nakafocus ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Habang ikaw ay nakikinig sa salita ng Diyos, alam mo ba, yung problema mo na nagchichismis sa'yo, sasabihin mo, sandali nga, ba't pa nila ako chinichismis? Ipinangaral sa'yo, the truth shall set me free. Ba't kaya nila ako pinag-uusapan? Maaaring may katotohanan sa sinasabi nila o walang katotohanan. Paano kung susolusyonan ito? Harapin mo ang nagchichismis sa'yo. At sabihin mo sa kanya, may problema po ba kayo sa akin? Pag sinabi niya, matataranta yun. Alam, bakit ang taas na presence ng Diyos sa buhay mo eh? Nakangiti ka, natatakot na siya sa'yo eh. Samantalang nung hindi mo siya hinaharap, galit na galit sa'yo, pupukpukin ka talaga nun. Eh pag ikaw ay puno ng presensya ng Panginoon, nakangiti ka. At sasabihin mong, may problema ka ba sa akin? Alam mo ba, sasabihin agad sa'yo nun, nagugutom ka ba? Magbabago yun. Alam mo, lahat ng napupuno ng presence ng Diyos, atmosphere changer sila. Hello? Presensya mo palang nagpapalaya na, lalo na pag ikaw ay nangaral. Sasabihin mo sa kanya, alam mo, sa totoo lang, sa lumang buhay ko, sa totoo lang, kanina, ito ang lumang buhay ko. Mandarambong ako, nanlalaki ako, totoo yan. Kanina yon. Pero nung nagpunta ako sa church, nagsisi ako, humingi ako ng tawad. Kaya ngayon, sinasabi ko sa iyo, inaamin ko, kanina yon, hiningi ko ng tawad sa Diyos, mula ngayon, hindi ko nagagawin. O di may bagong buhay ka na. Tama, mali. Bakit ka nakikipag-away sa totoo? Aminin mo na lang kaya yung totoo, magsisi ka, and don't do it again. Itong wisdom binigay sa akin ng Diyos. Yung mga anak ko, sinasabi sa school nila, tatay ninyo, pilay. Umiyak yung mga anak ko, nasasaktan sila. Paano daw nila sasagutin yon? Yung isa kong anak, gusto na makipag-away eh. Gusto niya ipagtanggol ng tatay niya. Sabi ko, anak, sandali, anong kaguluhan ba yan? Kasi yung sa school namin, gusto ko nang bugbugin mama eh. Bakit? Sabi sa tatay ko, pilay. Sandali, sabi ko, ayusin natin yan. Una kong tanong, hindi ba totoo? Ang major problem, yung tatay dahil pilay. Paano ba kayo mag-ayos ng problema? So sabi niya, totoo. Bakit ka makikipag-away sa totoo? Aminin mo na. Sabihin mo lang sa kanya, hindi ba obvious? Tapos, pag inamin mo na, alam mo, ang tatay ko, totoo pilay. Pero ang tatay ko, kung saan-saan kami dinala niyan, sa iba-ibang bansa, ganito yung mga pinakain niya sa amin. Ang tatay ko, ang dami niyang pangarap sa amin. Ang tatay ko, pilay, alam mo, nangangaral siya ng mabuting balita. Oh, nakipag-away ka ba nun? May tamang sagot sa bawat tanong. Ang problema, kaya dumarating ang pag-aaway, ayaw mong aminin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, aminin mo na. Number 3, don't be double-minded.
James chapter 1 verses 8 to 9. Pabago-bago ang isip. At di alam kung ano talaga ang nais niya. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya ay itinataas ng Diyos. Huwag pabago-bago ng isip. Keep your focus. Don't be distracted. Don't panic. Don't be double-minded. Pupunta ba ako? Hindi ako pupunta. Ibibigay ko ba? Hindi ko ibigay. Ano yun? Magko-contribute ba ako? Hindi ako magko-contribute. Ano yun? Minsan ang pinag-uusapan niya, love what you do. Balikan natin na. Ang isang pinag-aawayan sa isang pamilya, pag may pamilya na, bakit mabibigyan ng nanay at tatay mo? Yung problema ay biyanan palagi eh. Bakit ka magbibigay niyan? Sabihin mo sa kanya. Ang sagot mo sa kanya, bakit ba hindi? Kakarampot lang naman niya bibigay mo, hindi mo na binibigay yung buo. Kaya ayaw mong magbigay. Alam mo, may problema ang puso mo. Alam mo na. Sasabihin ko na sa'yo, maramot ka. Sasabihin ko na sa'yo, maramot ka. Maramot ka na, madamot ka pa. Sasabihin ko sa'yo, ano totoo? Ang higpit pa ng kamay mo. Paano mahigpit? Ito ka. Ba't di ka na lang magbigay? Let it go. Release. It is better to give than to receive. Love what you do. What is your compass? Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Don't panic. Your compass is the Word of God. Our compass, the Word of God, is our direction. Wala nang iba. Yung salita ng Diyos, pag narinig mo, bakit ba ayaw mong magpatawad? Di mo ba alam ang forgiveness? Basura sa puso yan. Akala ko ba ang basurahan ay itinatapon? Bakit mo ba binibitbit kahit saan ka magpunta? At pag nakita mo ako, yung basura mo is gusto mo rin isalin sa akin eh. Pwede ba yung basura mo, sarilinin mo na lang? There is a place for everything. Samantalang si Jesus nandito para ikaw at ako ay mapatawad. Ang kapatawaran, pag hindi ka nagpatawad, dala-dala mo yan hanggang hukay, useless na yan. Ang forgiveness, ibinibigay sa buhay. A person who is dead is useless in the grave. Don't you not know that? Anything that we have here on earth will go to the ground. Lahat ng bagay na meron tayong ini-enjoy, pati katawan natin, lahat ito babalik sa lupa. Lahat ay babalik sa lupa. Ano yung pagmamalaki natin? Kung lahat naman pala ibabalik sa kanyang pinanggalingan. Kahit pa anak 50 o 1,000 sapatos, mababalik pa din yan sa pinanggalingan. Gusto kong sabihin sa iyo, ayusin natin ito. Don't be confused. Kaya ka nako-confused kung ano-ano pinapanood mo. Kaya ka nako-confused kung ano-ano pinakikinggan mo. Ang problema pa, alam mo, inihahambing mo palagi ang nanay at tatay mo doon sa kabila. Alam mo bakit? Kasi may nakita ka sa kabila. Buti pa yung tatay nila, buti pa yung nanay nila. Hindi mo na-appreciate yung nanay at tatay mo na nagtatrabaho, nagpapagod, nagdadala ng pagkain sa lamesa, naghihirap. Hindi mo na-appreciate. Ang nakikita mo, dapat ang nanay at tatay ko mayaman. Dapat ang nanay at tatay ko hindi ganito. Keep your focus. What is your focus? This is your present stage. Maaaring ganito ang kalagayan ko ngayon, pero kayang baguhin ng Diyos bukas ito. Mababago yan pag may ginawa ka. May ginawa ka, mababago yan. Si Pastor Dong, huwag na tayong lumayo. The place of his shame is the place where God restored him. Yung lugar na kung saan siya ay namalimos sa luneta. December 1994, nung tumayo siya doon, pinatayo siya ni Brother Mike, i-preach mo doon, God's love. Yung lugar na yon, December 1994, I have seen it with my 2 eyes, more than 4 million people, ang daming pagkain, lechong baka, lechong baboy, lechong manok. Yung mga ipinagkait sa kanila, kailangan nilang mamalimos, walang pagkain, kailangan malimos dahil walang pera. Ipinagkait ng mundo. Nung tumayo siya, the place of his shame became the place of God's platform for him to restore him.
Itinuturo niya, kailan lang nandito ako namamalimos. Ngayon nangangaral ako to let the people know that the love of God is real. Ang pag-ibig ng Diyos ay nararanasan. Na-serve ni Jesus yung purpose niya sa buhay ni Pastor Dong. At nung na-serve ni Jesus yung purpose niya sa buhay ni Pastor Dong, doon natanggap ni Pastor Dong ang kanyang mission. At ano ang mission niya? Ipagpatuloy ang mission. And God called him today to nations. Pangit man ang iyong sinimulan, pero pag binigay mo ang buhay mo sa Diyos, pagagandahin niya. Ang ganda ng buhay ng ating Panginoong Hesus sa kalangitan. Bumaba sa lupa para ikaw, ako, makasalanan, mabaho, walang kwenta, hindi magalang, bastos, nakakahiya. Lahat tayo ay may nakakahiyang pangyayari sa mga buhay natin. Ang ganda ng buhay niya doon. Ibinigay siya para sa iyo at para sa akin. Upang ikaw at ako ay iligtas. At para tayo ay maligtas, kailangan niya munang mamatay. Kanina habang nagkumakanta sila, asan yung worship team? Habang sila kumakanta, pinakita sa akin ng Diyos, the tomb is empty. Love what you do. Love what you do. He is alive. If you love what you do, I want to tell you, ipaparada kang kasama ni Jesus. Sabi niya doon sa cross, it is finished. If you love what you do, you are focused. Don't be distracted. Don't panic. You don't have a double-minded. Love what you do. He finished it all. Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong mundo, sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao, upang tayo ay maligtas. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, dahil minamahal ko ang aking Ama, ibibigay ko ang aking buhay. Hindi ako nagkasala, pero nagmistulang kasalanan para sa iyo at sa akin. It is finished. It is complete. Siya ang may gawa, tayo ay pinagpala. Yung nararanasan natin dito, pansamantala pa lang ito na glory in His presence. Pagpikit ng ating mata, it's a heavenly presence. Love what you do. You can keep your focus if you love what you do. Mahalin nyo ang inyong mga magulang. Mahalin nyo, magulang, ang inyong mga anak. Mahalin nyo, anak, ang inyong pag-aaral. Mahalin ninyo ang kanya-kanya inyong asawa. Mahalin ninyo ang lahat ng inyong ginagawa. Ganito kalalim ang salitang pagmamahal. Pag mahal mo, may matatapos ka. Pag hindi mo mahal, wala kang matatapos. At pag mahal mo, it will bring you to eternity. Pag mahal mo, lasting ang impact. Pag mahal mo, may continuation. Pag mahal mo, may legacy. Pag mahal mo si Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name.
your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Church, loving what you do will keep you on focus. Tandaan niyo po ito. Pag mahal mo ang ginagawa mo, it will keep you on focus at may matatapos ka. And it's a great accomplishment. I do believe the message of God is very strong this morning. Ang lakas ng presence ng Panginoon. At ang mensahe niya ay nangungusap sa bawat isa sa inyo. Meron po ba sa inyo hanggang ngayon ay nadidistract pa din? Come forward and we will pray for you. Meron ba hanggang ngayon sa inyo, dito ay nagdadalawa pa rin ang isip? Gagawin ko ba ang tama? O magpapatuloy ako sa mali? Meron sa inyo hanggang ngayon na nandirito, hindi alam anong direksyon ng kanyang buhay. Ito ang purpose ng church. Ang purpose ng church ay para kayo pangaralan ng kanyang salita. Para ihatid ang mabuting balita at tanggapin si Jesus. Jesus came to set the captives free upang ikaw at ako ay kanyang palayain. Ang paglilingkod namin ay resulta ng pagtanggap namin sa Panginoong Jesus. At ganyan din ang gagawin niya sa inyo. Magre-resulta ito sa inyong buhay. Pag minahal ninyo ang tagapagligtas, may great accomplishment sa inyo. Pastors, please come forward. Let's serve the people of God. To those of you who wants to be prayed for, just come forward. We have 15 minutes to pray for you. Quickly, just come forward. Yamasiya katalarabahanda. Lahat po ng mga nais may panalangin. Kung kayo ay may sakit, meron kayong nararamdaman, meron kayong mga problema, mabibigat na problema, just come forward. Oh, hallelujah. Pastor Samuel, dito ka na.